Ang araw na iyon, ang araw na iyon, ang pumatay sa aking asawa. Hindi bala, hindi kutsilyo, kundi isang bukas na kahadeyero at ang katotohanang ang sarili naming anak, ang aming si Andres, ang gumawa nito. Ang pagtataksil na iyon, mas masakit pa sa kahit anong saksak. Nakahandusay si Mateo sa sahig ng aming munting opisina. Ang kanyang mga mata nakatingin sa kawalan. Sa likod niya, ang bakal na pinto ng aming kahadeyero, nakabukas at walang laman. 18 taon. 18 taon ng aming pawis, dugo at pangarap na wala na parang bula. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi ang pera, kundi ang kahihiyan. Ang hiya na idinulot ng sarili naming anak. Isang lason na kumalat sa aming buong komunidad. Naririnig ko ang mga bulungan sa palengke. Nakikita ko ang mga tingin ng awa mula sa aming mga dating suki. Ang pamilyang Santiago, na dating tinitingala, ngayon ay usap-usapan na lang dahil sa isang anak na walang utang na loob, isang anak na tinalikuran ang sariling ama at ina para sa pera. Iyon ang kwentong alam ng lahat. At iyon din ang kwentong pinaniwalaan ko sa loob ng 25 taon. Bago ang lahat ng iyon, ako ang ilaw ng tahanan. Si Mateo ang puso ng aming kusina, pero ako ang humahawak sa lahat. Ako ang nagbabudget ng aming kinikita, sinisigurong may sapat para sa bayarin, sa ipon, at sa pag-aaral ni Andres. Ang mga kamay kong ito, napagod sa pagbibilang ng barya at pagsusulat sa libro ng kuwenta, ito rin ang mga kamay na humahaplos sa likod ng aking asawa kapag pagod na siya sa maghapong pagluluto. Binuo namin ang kusina ni Mateo mula sa wala. Isang pangarap na itinayo namin ng magkasama. Bawat sentimo na pumapasok sa kahadeyero na iyon ay may katumbas na sakripisyo. Hindi kami bumili ng bagong gamit para sa bahay. Hindi kami nagbakasyon. Ang lahat ay para sa pangarap naming mabili ang espasyo ng restoran. Para may maiwan kami kay Andres. Pero para sa kanya, tila wala lang itong halaga. Tila isa lang kaming bangko na pwede niyang nakawan anumang oras. Walang pakialam. Iniwan niya kaming dalawa ni Mateo na wasak at tuluyan na akong iniwang nag-iisa nang pumanaw ang aking asawa. Sa loob ng 25 taon, binuhat ko ang bigat na iyon. Nagtrabaho ako sa 3 iba't ibang lugar. Naglinis ng bahay, nagtinda sa hapon, nag-bookkeeping sa gabi. Lahat para lang mabuhay. Akala ng lahat, isa na lang akong matandang babae na puno ng pait at galit. Isang babaeng namatay na ang puso kasabay ng kanyang asawa. Tama sila. Sa isang banda, pero may hindi sila alam. Isang umaga, may kumatok sa aking pinto. Isang tunog na hindi ko na madalas marinig. Pagbukas ko, isang dalaga ang tumambad sa akin. Hindi siya mukhang taga-benta. May dala siyang isang lumang backpack. At sa kanyang mga mata, may nakita akong pamilyar. Isang lungkot na kilalang kilala ko. Sino ka, Hija? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. At sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig, nagsimulang gumuho ang mundong binuo ko sa loob ng 25 taon. Ako po si Isabela, sabi niya. Nanginginig ang boses. Anak po ako ni Andres. Anak ni Andres. At pagkatapos, may inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na maliit at kumikinang. Isang susi. Bago po siya pumanaw, sabi ng apo ko, pinabibigay niya po ito sa inyo. Sabi niya, ito daw po ang magbubukas sa lahat. Isang susi. Iyon lang. Pero sa sandaling iyon, alam ko na, ito ang aking lihim na yaman. Hindi pera, hindi ginto, kundi ang katotohanan na matagal nang ipinagkait sa akin. Ang matandang babae na tinuring nilang talunan, ang lola na iniwan at kinalimutan, biglang may hawak na alas. Isang trump card na babago sa buong kuwento. Habang nakatitig ako sa susi, sa aking palad, alam kong hindi na ito tungkol sa pera. Matagal nang hindi. Hindi na ito tungkol sa galit o sa paghihiganti. Para ito sa dangal. Ang dangal ng aking asawa, si Mateo, na namatay na ang tingin sa sarili
ay isang ama na nabigo. Ang dangal ng aming pamilya na nadungisan ng isang kasinungalingan at ang dangal ko bilang isang ina na kailangang malaman ang buong katotohanan. Hindi ako mananatiling tahimik. Hindi na. Haharapin ko kung anuman ang nasa likod ng pinto na kayang buksan ng susing ito at bibigyan ko ng hustisya ang aming kwento. Isang aral na hindi nila malilimutan. Ang pangalan ko ay Elena at ito ang simula ng aking pagbawi sa lahat ng nawala sa akin. Kung naranasan niyo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili niyong pamilya o kung may kwento kayo ng pagtataksil na gusto niyong ibahagi, i-like at i-share niyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan niyo ako. Dahil minsan, sa pagbabahagi ng ating mga pinagdaanan, doon tayo nakakahanap ng lakas. Bago pa man dumating ang pighati, bago pa man mabasag ang aming mundo, mayroon kaming isang lugar na tinatawag naming amin. Ito ang kusina ni Mateo. Hindi ito isang malaking restaurant na may magagarang palamuti. Maliit lang ito, sa isang abalang kalye sa Maginhawa, na may 20 mesa na halos palaging puno. Ngunit para sa amin, ito ang aming kaharian. Ang amoy pa lang sa labas, ang halimuyak ng bawang na ginigisa, ang kumukulong sabaw ng sinigang na may sampalok, ang malinamnam na adobo na pinakukuluan sa toyo at suka, iyon ang amoy ng aming buhay, ang amoy ng aming mga pangarap. Si Mateo, ang aking asawa, siya ang hari ng kusinang iyon. Ang kanyang mga kamay, kahit na magaspang na sa dami ng taon ng paghihiwa at pagluluto, ay may angking salamangka. Kaya niyang gawing isang piyesta, ang pinakasimpleng mga sangkap. Nakikita ko siya mula sa aking puwesto sa kahera, ang kanyang likod na nakabaluktot sa ibabaw ng kalan, ang kanyang mukha na may ngiti habang hinahalo ang isang malaking kaldero ng kare-kare. Ang pagluluto para sa kanya ay hindi trabaho. Ito ay pagmamahal, at ang bawat customer na pumapasok sa aming pinto, nararamdaman nila iyon. Kaya sila bumabalik. At nandoon din ang aming si Andres, ang aming nag-iisang anak. Mula pagkabata, ang restaurant na ang kanyang naging palaruan. Naaalala ko pa noong maliit pa siya, nakatayo sa isang bangkito sa tabi ng kanyang ama, nanonood ng may pagkamangha. Habang lumalaki siya, naging katuwang na namin siya. Magaling siyang makisama sa mga customer, mabilis sa serbisyo, at hindi kailanman nagreklamo sa mahabang oras ng trabaho. Siya ang aming pag-asa, ang aming pride, ang magmamana ng lahat ng aming pinagpaguran. Kaming tatlo, kami ang bumubuo sa kusina ni Mateo. Isang pamilya na nagtatrabaho ng sama-sama para sa isang pangarap. Ang pangarap na iyon ay nakatago sa loob ng isang kaha de yero. Isang mabigat at kulay berdeng kaha de yero na nakapuwesto sa aming maliit na opisina sa likod. Lumaki si Mateo sa hirap at buong buhay niya, hindi siya nagtiwala sa mga bangko. Para sa kanya, ang perang hindi mo nakikita ay perang hindi sa iyo. Ang aming kaha de yero, iyon ang kanyang patunay. Ang konkretong simbolo ng aming pagsisikap. Tuwing linggo ng gabi, pagkatapos magsara, mayroon kaming isang ritual. Uupo kaming dalawa sa maliit na opisina. Ilalabas niya ang kinita sa buong linggo. Ibubukod namin ang pambayad sa mga supplier, ang pampasuweldo sa aming 2 katulong, at isang maliit na halaga para sa aming mga pangangailangan. At ang lahat ng matitira, gaano man kalaki o kaliit, ay maingat naming isisilid sa mga sobre sa loob ng kaha. Bawat sobre ay may nakasulat, pambayad sa upa, pang-emergency, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang sobreng pinakamakapal, pondo para sa restoran. Doon napupunta ang lahat ng aming pagtitipid. Bawat pisong sobra. Iyon ang pangarap. Ang makita ang pangalan namin sa titulo ng lupa at gusali. Ang masabi sa buong mundo na ang kusina ni Mateo ay tunay na amin. 15 milyong piso. Iyon ang target. At sa loob ng 18 taon, dahan-dahan naming pinuno ang kaha. Halos abot kamay na namin.
Nararamdaman na namin ang katuparan ng lahat. Naaalala ko ang araw na tinawag ni Mateo si Andres sa opisina. 21 taon na ang aming anak noon. Seryoso ang mukha ng aking asawa. Kumuha siya ng isang maliit na papel at isinulat ang 6 na numero. Andres, sabi niya, sa paraang alam kong napakahalaga ng sandaling iyon. Ito ang kombinasyon. Tandaan mo itong mabuti. Huwag mong isusulat sa kahit saan. Sa isip mo lang. Tumingin sa akin si Mateo at pagkatapos ay sa aming anak. Kung sakaling may mangyari sa akin, kailangan mong malaman kung paano bubuksan ito para alagaan ang nanay mo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Andres. Mula sa pagiging isang binatilyo, tila naging isang lalaki siya sa isang iglap. Tumango siya. Seryoso. Kinuha ang papel, tinitigan ito ng matagal, at pagkatapos ay pinunit ito sa maliliit na piraso, gaya ng sinabi ng kanyang ama. Ang sandaling iyon, para sa akin, iyon ay isang pagpasa ng tiwala, isang simbolo na si Andres ay handa nang maging katuwang namin sa aming mga pangarap. Isang sandali na, paulit-ulit kong binalikan sa isip ko at paulit-ulit na sinaksak ang puso ko. Ang umagang iyon, ang huling umaga, ay nagsimula tulad ng dati. Maaga akong pumasok sa kusina para ihanda ang mga gulay. Naaamoy ko na ang sinangag na niluluto ng isa naming katulong. Nakabukas ang radyo. Tumutugtog ang mga lumang kanta ng OPM na paborito ni Mateo. Payapa, normal, hanggang sa narinig ko ito. Isang malakas na kalabog mula sa likod, mula sa opisina. Hindi ito tunog ng nahulog na kaldero. Mas mabigat, mas nakakakilabot. Binitiwan ko ang kutsilyo at tumakbo. At doon ko siya nakita. Ang aking Mateo, nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Ang kanyang mga labi ay nangingitim. Ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. At sa likod niya, ang tanawing sumira sa aming lahat. Ang bukas na pinto ng kahadeyero. Walang laman. Ang sumunod na mga oras ay malabo. Isang panaginip na ayaw kong paniwalaan ang tunog ng sirena ng ambulansya. Ang pagmamadali ng mga paramedic. Ang amoy ng ospital, amoy ng gamot at takot. Tinatawagan ko ang telepono ni Andres. Paulit-ulit. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ang mga salitang iyon, parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa aking sentido. Nasaan siya? Bakit hindi siya sumasagot? 3 araw. 3 araw na nakakabit si Mateo sa mga makina. Ang mga doktor ay gumagamit ng mga salitang hindi ko maintindihan, catastrophic, irreversible. Pero naiintindihan ko ang awa sa kanilang mga mata. Sinasabi nila sa akin na mamaalam na. Sa 2 araw, pinuntahan ko ang apartment ni Andres. Ang kanyang mga damit nasa aparador pa. May mga pinggan sa lababo. Ang kama niya, hindi pa naayos. Tila umalis lang siya papuntang trabaho at hindi na bumalik. Ang kanyang sasakyan, wala na rin sa paradahan. At doon, habang nakatayo ako sa gitna ng kanyang bakanteng kuwarto, alam ko na. Dumating ang mga pulis sa ospital. Nagtanong sila, sino po ang nakakaalam ng kombinasyon? 3 tao lang, si Mateo, na hindi na makapagsalita. Ako, at si Andres, na hindi mahanap. Sa hapon ng 3 araw, bumigay ang puso ni Mateo. Huminto ang pagtibok, huminto ang mga makina, at huminto rin ang pagtibok ng puso ko. Namatay siyang dala-dala ang isang katotohanan na mas masakit pa sa kanyang karamdaman. Namatay siyang naniniwala na ang anak na pinagkatiwalaan niya ng lahat ay ang siya ring kumuha ng lahat. Ang libing ni Mateo ay maliit lang. Dumating ang mga kaibigan namin sa komunidad ng mga restoran, ang aming mga suki, ang aming mga supplier. Pero sa likod ng kanilang mga pakikiramay, ramdam ko ang mga tanong, ramdam ko ang tsismis na kumakalat na parang apoy. Alam na nila ang tungkol sa nawawalang pera. Alam na nila ang tungkol sa paglalaho ni Andres. Ang mga dating nakikipagkwentuhan sa akin ay bigla na lang umiiwas ng tingin. Ang mga pag-uusap
ay biglang humihinto kapag ako ay papalapit. Ang awa, iyon ang pinakamasakit. Ang mga tingin na nagsasabing, kawawa naman si Elena, iniwan ng asawa, ninakawan pa ng anak. Ang bawat tingin na iyon ay isang dagok sa aking dangal. Ang hiya, ang kahihiyan, ay isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. At sa loob ng maraming taon, hindi ako makahinga. Wala akong pagpipilian. Kinailangan kong ibenta ang kusina ni Mateo. Ang lugar na binuo namin, mula sa aming mga pangarap, ipinagbili ko sa isang halagang napakababa para lang mabayaran ang mga gastusin sa ospital at sa libing. Wala pang isang buwan, pinalitan na ng bagong may-ari ang pangalan. Isang araw, napadaan ako doon. Nakita ko ang bagong signboard. Binura na nila ang pangalan ng aking asawa. Para bang binura na rin nila ang aming buong buhay. Sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko. Hindi na ako babalik sa kalye na iyon. Lumipat ako sa isang maliit at murang apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Walang nakakaalam sa aking kwento. At doon, sinimulan kong buuin muli ang aking buhay. Piraso bawat piraso. Nagtrabaho ako. Walang tigil. Sa umaga, isa akong housekeeper sa isang hotel, naglilinis ng mga kwartong iniwan ng iba. Ang amoy ng bleach at sabon, iyon ang naging pabango ko. Sa hapon, nagtatrabaho ako sa isang department store. Nagtutupi ng mga damit na sinukat ng mga taong masaya, mga pamilyang namimili. Tinitingnan ko sila at naaalala ko ang dati. Sa gabi, tumatanggap ako ng bookkeeping para sa maliliit na negosyo, nagkukuwenta ng pera ng iba, habang ang sarili kong pera ay ninakaw. Ang aking buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng trabaho at pagod. Ang hapunan ko ay madalas na instant pancit canton, niluluto sa isang maliit na electric stove. Kapag nasisira ang gripo, tinitiis ko ang tulo dahil wala akong pambayad sa tubero. Naglalaba ako sa isang batya tuwing linggo, dahil ang pagpunta sa laundromat ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Ito ang buhay na ibinigay sa akin ng aking anak, at kasabay ng pagod, lumaki ang galit sa loob ko. Sa una, ito ay isang maliit na baga lamang, ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat hirap na dinaranas ko, lumalaki ito, naging isang naglalagablab na apoy na hindi mapatay. Ang galit na iyon ang nagpapabangon sa akin sa umaga. Ang galit na iyon ang nagpapatulog sa akin sa gabi. Naging kasama ko ito, naging kaibigan, naging lakas. Binuo ko ang isang pader sa paligid ng aking puso. Isang pader na gawa sa galit at pighati. Hindi na ako nagtiwala sa kahit sino. Hindi na ako umasa. Ang tanging pinanghahawakan ko ay ang isang kwento. Isang simpleng kwento na nagpapaliwanag sa lahat. Ang anak ko ay isang magnanakaw. Ang anak ko ang pumatay sa kanyang ama. Ang anak ko ang sumira sa aming buhay. Sa loob ng 25 taon, iyon ang aking katotohanan. At sa loob ng 25 taon, sapat na iyon para sa akin. At pagkatapos, dumating si Isabela. At lahat ng bagay ay nagsimulang magbago. Narito kami ngayon, nakaupo sa aking maliit na kusina. Ang kape sa aming mga tasa ay malamig na. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi. Sa gitna ng mesa, sa tabi ng aking mga resibo at pulang panulat, naroon ang susi. Maliit, pilak, simple, ngunit para sa akin, ito ay parang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog at wasakin ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Tinitigan ko ang babaeng nasa harapan ko, ang aking apo. May mga bahagi sa kanya na si Andres, ang hugis ng kanyang panga, ang paraan ng kanyang pagtayo, ngunit ang kanyang mga mata, puro Mateo. Ang mga matang iyon, puno ng kalungkutan ngunit may bahid ng pag-asa, ang siyang nagpapahina sa pader, na binuo ko sa loob ng napakatagal na panahon. Kwentuhan mo ako tungkol sa kanya, sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong boses. Mas mahina ito kaysa sa inaasahan ko. Kwentuhan mo ako tungkol kay Andres.
Nag-umpisang magkuwento si Isabela. Lumaki daw siya sa Davao. Silang dalawa lang ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay umalis noong bata pa siya. Si Andres daw ay isang construction worker. Nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Umuuwi siyang pagod, puno ng alikabok. Ang mga kamay ay magaspang at sugatan. Pero hindi raw siya lumiban sa trabaho kahit isang araw. Maliban na lang kung may matinding sakit. Malungkutin po siyang tao, Lola, sabi ni Isabela habang pinaglalaruan ang hawakan ng kanyang tasa. Palagi po siyang malungkot. Pero mabuti po siyang ama. Nandoon po siya palagi. Ikinuwento niya kung paano siya tinuturuan ni Andres sa kanyang takdang aralin, kung paano siya ipinagluluto ng almusal bago pumasok sa trabaho, kung paano siya dumadalo sa lahat ng pagpupulong sa eskwelahan. Isang larawan ng isang ama na mapagmahal at responsable. Isang larawan na hindi ko mapagtugma sa imahe ng isang magnanakaw na tumakas. Nabanggit ka ba niya? Tanong ko. Nabanggit ba niya? Kami? Tumango si Isabela. Opo, hindi madalas, pero minsan, kapag tinitingnan namin ang mga bituin, ikinukwento niya ang tungkol sa isang restaurant, ang kusina ni Mateo. Ikinukwento niya kung paano siya tinuruan ng kanyang lolo na magluto at kung gaano kagaling ang kanyang lola sa numero. Isang kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Naaalala niya pala. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga huling araw ni Andres sa ospital. Ang kanser na unti-unting umubos sa kanya. At sa isang gabi, ilang araw bago siya pumanaw, nagkaroon daw siya ng biglaang kalinawan. Hinawakan daw niya ng mahigpit ang kamay ni Isabela. At doon niya sinabi ang lahat. Tungkol sa akin, tungkol sa Quezon City, at tungkol sa isang storage unit na may isang susi na itinago niya sa loob ng 25 taon. Ipinangako niya sa akin. Lola, sabi ni Isabela, may luha sa kanyang mga mata. Ipinangako niya sa akin, nahahanapin kita at ibibigay ito. Sabi niya, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang katotohanan. Isang salita na matagal ko nang kinalimutan. Para saan pa ang katotohanan ngayon? Mabubuhay ba nito si Mateo? Maibabalik ba nito ang 25 taon ng aking buhay na puno ng hirap at galit? Isang bahagi ng aking isip ang nagsasabing, huwag. Huwag mo nang buksan. Manatili ka na lang sa iyong galit. Mas ligtas doon. Ngunit may isa pang bahagi. Isang maliit na tinig na matagal nang natutulog ang nagtatanong, paano kung mali ka? Paano kung ang lahat ng iyong pinaniwalaan ay isang kasinungalingan? Tumingin ako sa susi. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking apo. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang pag-asa na sa wakas, maiintindihan ko ang kanyang ama. Tumayo ako. Ang mga buto ko ay tumunog sa pagtayo. Saan ang lugar na iyan? Tanong ko. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan. Hindi ito pagpapatawad. Hindi pa. Hindi ko alam kung kaya ko pa iyon. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na harapin ang nakaraan, gaano man ito kasakit. Isang desisyon na alamin kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon. Ang paglalakbay papunta sa storage facility ay tahimik. Bawat kilometrong tinatakbo ng aking lumang sasakyan ay parang isang hakbang pabalik sa panahon. Bawat pagliko sa kalsada ay naglalapit sa akin sa isang katotohanang maaaring muling sumira sa akin o tuluyang magpalaya sa akin. Ang storage facility ay isang lugar na walang buhay. Isang malawak na sementadong lote na puno ng magkakatulad na kulay kahel na mga pinto na nakahanay na parang mga sundalo. Ang init ng araw ay tumatama sa mga yero, lumilikha ng alon-alon na hangin. Ito ay isang lugar kung saan itinatago ng mga tao ang mga bagay na wala ng lugar sa kanilang mga bahay o mga bagay na gusto na nilang kalimutan. Habang naglalakad kami ni Isabela sa pagitan ng mga hanay, iniisip ko kung alin sa dalawa ang dahilan ni Andres. Unit 244. Nasa pinakadulo ito, nakatago sa isang sulok na para bang ayaw nitong mapansin. Tumigil ako sa harapan nito. Ang susi sa aking kamay
ay basa na ng pawis. Nanginginig ang aking mga daliri habang isinusuot ko ito sa kandado. Isang pag-click, isang tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminga ako ng malalim at hinila ang pinto pataas. Ang tunog ng kumakaskas na metal ay parang isang sigaw mula sa nakaraan. At nang tuluyan nang bumukas ang pinto, isang madilim na espasyo ang tumambad sa amin. Ang amoy sa loob, amoy ng lumang karton, kalawang at panahon. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakasandal sa pader sa likod, naroon ito. Isang kahadiyero, kulay berde, katamtaman ng laki. Ang eksaktong itsura ng kahadiyero na nasa opisina ni Mateo. Napahinto ako sa paghinga. Ang ironiya, ang kalupitan ng tadhana. Ninakaw niya ang laman ng isang kaha para lang itago ang lahat sa isa pang kaha. Tila isang biro, isang malupit na biro. May isang piraso ng papel na nakadikit sa ibabaw nito. Lumapit ako. Ang sulat kamay ni Andres. At 6 na numero ang nakasulat. 0, 7, 1, 5, 7, 8. Hulyo 15, 1978. Ang kanyang kaarawan. Ang mga numerong alam na alam ko. Lumuhod ako sa harap nito. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ang dial. Kailangan kong gawin ito. Ako mismo. Inikot ko ito pakanan papuntang 07. Pagkatapos ay pakaliwa, lagpas sa 0, papuntang 15, at pabalik pakanan sa 78. Isang pamilyar na tunog ng pag-click ang narinig ko. At nang pihitin ko ang hawakan, bumukas ang mabigat na pinto. Ang aking mga mata ay nanlaki sa aking nakita. Mga tumpok ng pera, maayos na nakaayos, tinalian ng goma, at pinaghiwalay ayon sa halaga. Ngunit ang mas nakapukaw ng aking pansin ay ang mga papel na nakabalot sa bawat tumpok. Nakasulat dito ang taon, 1999, 2000, 2005, 2010, 2020, tuloy-tuloy. Ang pinakahuling tumpok ay may markang ilang buwan lang ang nakalipas. Ito ay hindi lang isang tumpok ng pera. Ito ay isang talaan. Isang talaan ng 25 taon ng pag-iipon. Tulungan mo ako, Hija, sabi ko kay Isabela. Nanginginig ang aking boses. Inilabas naming dalawa ang lahat ng pera. Inilatag namin ito sa malamig na sementadong sahig. Walang nagsasalita sa amin. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng papel at ang lagitik ng mga goma. Bilangin natin, utos ko. Inilabas ni Isabela ang kanyang cellphone at binuksan ang calculator. Sinimulan kong bilangin ng malakas. Bawat tumpok, bawat taon. Ang mga numero ay lumalaki. 10 milyon, 15 milyon, 18, 20 milyon, sabi ni Isabela sa wakas. Ang kanyang boses ay isang bulong. 20 milyong piso. Umupo ako sa sahig, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang pagsisisi. Hindi lang niya ibinalik ang 15 milyon na kinuha niya. Nagdagdag siya. Patuloy siyang nag-ipon para sa amin. Ibinaba ko ang aking ulo sa aking mga kamay. At doon, sa isang maalikabok at madilim na storage unit, sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, umiyak ako. Hindi iyak ng galit, hindi iyak ng pighati, kundi iyak ng isang matinding pagkalito. Ang kwentong binuo ko sa loob ng napakatagal na panahon, ang kwentong nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay, ay nagsisimulang gumuho sa aking harapan. Kung ibinalik niya ang pera, at higit pa, kung gayon, bakit? Bakit siya umalis? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, mas malakas kaysa dati. Nakatayo kami roon, si Isabela at ako, sa harap ng bukas na kahadiyero. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila huminto sa pag-ikot, na parang pati ang panahon ay nagbibigay galang sa sandaling ito. Ang mga bundle ng pera, maayos na nakatali at nakasalansan, ay kumikinang sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bombilya sa itaas namin. Isang kayamanan. Isang halaga ng pera na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Ito raw ang dahilan ng lahat. Ang ugat ng galit ko,
ang pader na itinayo sa pagitan ng alaala ng aking kapatid at ng aking puso. Ngunit habang tinititigan ko ang mga ito, wala akong naramdamang kagalakan, wala ring pananabik. Ang nararamdaman ko lang ay isang kakaibang kabiguan, isang pakiramdam na may kulang, na hindi ito ang buong kwento. Tita Elena, marahan na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na ayaw makagambala sa katahimikan. Itinuro niya ang isang sulok sa loob ng bakal na kahon. May iba pa pong laman. Doon, sa likod ng mga salansan ng pera, ay may ilang mga kahon. Hindi sila gawa sa bakal, kundi sa lumang karton na naninilaw na sa katagalan. Kinuha ni Isabela ang nasa ibabaw, isang medyo malaking kahon na halos mapuno ang kanyang mga braso. Dahan-dahan niya itong inilapag sa sahig na kahoy, at ang alikabok na naipon sa takip nito ay lumipad sa hangin, sumasayaw sa sinag ng ilaw. Para bang mga multo ng nakaraan ang biglang nagising. Umupo ako sa sahig, sa tabi ng kahon. Ang mga tuhod ko ay tumunog sa pagbaluktot, isang paalala ng aking edad. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inaalis ko ang takip. Hindi ito mabigat. Ang tunog ng pagbukas nito ay isang mahinang kaluskos lamang, ngunit sa pandinig ko, ito'y kasing lakas ng kulog. Ang bumungad sa akin ay hindi ginto o alahas, kundi mga litrato, daan-daang mga litrato na kasalansan ng walang partikular na ayos. Ang iba ay kupas na, ang iba naman ay itim at puti. Ang amoy ng lumang papel at mga kemikal mula sa pagdevelop ay pumuno sa aking mga sentido, at sa isang iglap, bumalik ako sa nakaraan. Ang unang litrato na aking kinuha ay isang larawan ng isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. Ang mga mata ay nakapikit, at ang maliliit na kamao ay nakasara. Isang pamilyar na mukha, kahit na sa murang edad. Iyon ay si Andres, ang aking kapatid. Binaliktad ko ang litrato, at sa likod may sulat kamay. Isang sulat na kilalang kilala ko, Andres. Isang linggo, ang pinakamalakas na iyak sa buong ospital. Sunod-sunod kong tiningnan ang mga larawan. Si Andres, na isang maliit na bata, may bungi sa ngipin, hawak ang isang depedal na sasakyan. Sa likod, ang una kong kotse. Regalo ni Itay. Si Andres noong kanyang unang araw sa eskwela. Ang kanyang uniforme ay masyadong malaki para sa kanyang maliit na katawan. Ang kanyang ngiti ay halong kaba at pananabik. Si Andres na nagbibinata, payat at awkward, kasama ang kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay nagsisikap magmukhang matapang. Bawat litrato ay isang piraso ng kanyang buhay. Isang buhay na akala ko ay kinalimutan na niya. Isang buhay na pilit kong iwinaksi sa aking isipan. Ngunit narito ang mga ito, itinago ng maingat. Bawat isa ay may tala sa likod na isinulat niya mismo. Hindi ito mga simpleng deskripsyon. Ang mga ito ay mga damdamin. Araw ng pagtatapos. Si Inay ang pinakamasaya. Ang paborito kong aso, si Bantay. Iyak ako ng iyak nang mawala siya. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang mas maliit na kahon. Nang buksan ko ito, ang puso ko ay tuluyang huminto sa pagtibok. Sa loob, nakapatong sa isang piraso ng pelos na kumupas na, ay isang lumang relo. Ang strap na gawa sa katad ay gasgas na, at ang salamin ay may maliliit na lamat. Ngunit kilala ko ang relong iyon. Iyon ang relo ni Itay. Ang tanging mamahaling bagay na pag-aari niya. Ibinigay niya ito kay Andres bago siya tumungo sa Maynila para mag-aral sa kolehiyo, para lagi mong maaalala ang oras at kung saan ka dapat umuwi. Iyon ang sabi ni Itay sa kanya. Akala ko ay naibenta na ito ni Andres o itinapon o ipinagpalit sa kung anong bagay, ngunit narito ito. Iningatan niya ito at sa ilalim ng relo, may isa pang litrato, nakabaliktad. Ito lang ang nag-iisa roon. Nang kunin ko ito at iharap sa akin, isang hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Ito ang huling litrato naming apat. Si Inay, si Itay, si Andres, at ako. Nakatayo kami sa harap ng aming maliit na bahay bago siya umalis. Ang mga ngiti namin ay pilit dahil alam naming may magbabago.
Ngunit sa likod ng kalungkutan, may pag-asa sa aming mga mata, lalo na sa mga mata ni Andres. Binaliktad ko ito. Ang sulat sa likod ay nanginginig. Ang araw na nangako akong babalik para sa kanila, ang pamilya ko, ang lahat sa akin. Niyakap ko ang litrato sa aking dibdib. Ang mga piraso ng papel na ito, ang lumang relong ito. Ang mga ito ay mas mabigat kaysa sa lahat ng perang nasa loob ng kaha de yero. Ang perang iyon ay nagsasabi ng isang kwento ng kasakiman at pagtataksil. Ngunit ang mga alaalang ito, ang mga ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pagmamahal, ng pangungulila. Isang kwento ng isang kapatid na hindi ko pala talaga kilala. Ang lalaking tumalikod sa amin ay hindi pala kailanman tunay na umalis. Ang katahimikan sa silid ay halos bingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ko at ang marahang paghinga ni Isabela sa aking tabi. Ang mga litrato ay nakakalat sa sahig sa paligid namin, tulad ng mga tuyong dahon na bumagsak mula sa isang puno. Bawat isa ay isang alaala, isang sandali sa buhay ng kapatid ko na inakala kong kinalimutan na ang lahat. Tumingala ako kay Isabela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Hindi awa, kundi isang malalim na pag-unawa na tila alam na niya ang bigat na daladala ng mga pirasong ito ng papel. Tita, muli niyang sabi, ang kanyang boses ay banayad na humahaplos sa nasasaktan kong kaluluwa. Itinuro niya ang pinakailalim ng kaha de yero, kung saan may isang bagay pa na natitira, isang bagay na natabunan ng lahat ng pera at mga kahon. May isa pa po, sumunod ang aking mga mata sa kanyang daliri. Doon, nakasandal sa bakal na pader ng kahon, ay isang sobre, isang payak na puting sobre na naninilaw na sa mga gilid. Hindi ito makapal at wala itong anumang kakaibang marka, maliban sa pangalan na nakasulat sa harap nito. Isinulat sa pamilyar na kurbada ng kamay, na ngayon ay alam kong sulat ni Andres. Ang pangalan ko, Elena. Ang puso ko, na kanina lang ay naghihinagpis, ay biglang kumabog ng malakas. Isang kabog na puno ng takot at pag-asa. Kinuha ni Isabela ang sobre, iniabot sa akin ng may buong pag-iingat na parabang ito ay gawa sa pinakamarupok na babasagin. Ang papel ay magaspang sa aking mga daliri. Malamig, ang bigat nito ay halos wala. Ngunit sa aking kamay, para itong may bigat ng buong mundo. Ano ito? Tanong ko. Kahit na sa palagay ko ay alam ko na ang sagot, ang boses ko ay paos at basag. Isang liham po? Sagot ni Isabela. Isinulat niya iyan. Ilang linggo bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na kung may mangyari man sa kanya, ibigay ko ito sa inyo. Ito raw ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ang milyon-milyong piso. Hindi ang mga alahas o titulo. Kundi ang sobreng ito. Ang mga salita sa loob nito. Pinagmasdan ko ang sobre. Ang pangalan ko na nakasulat doon ay tila nakatitig pabalik sa akin. Sa loob ng 30 taon, naghintay ako ng paliwanag. Naghintay ako ng paghingi ng tawad. Naghintay ako ng kahit anong salita mula sa kanya. At ngayon, narito na, nasa aking mga kamay. Pero bakit parang mas natatakot pa ako ngayon kaysa noong mga panahong puno ako ng galit? Ang galit ay naging kumot ko, naging kalasag. Kapag nawala iyon, ano ang matitira sa akin? Tumingin ako kay Isabela, isang mabuting bata, isang inosenteng tagapagmana ng isang komplikadong kasaysayan. Hindi ko kayang basahin ito sa harap niya. Hindi ko kayang ilantad ang aking sarili ng ganito. Ang pag-uusap na ito ay sa pagitan ko at ni Andres lamang. Gusto kong mapag-isa, sabi ko. Ang mga salita ay hirap lumabas. Tumango si Isabela, walang tanong, puno ng respeto. Sige po tita, maghihintay po ako sa labas. Dahan-dahan akong tumayo, hawak pa rin ang sobre na parang isang sagradong bagay. Bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay mabigat. Iniwan ko ang pera, ang mga litrato, ang lumang relo, dala ko lamang ang mga salitang naghihintay na mabasa. Nagtungo ako sa aking silid.
sa luma kong tumba-tumba na katabi ng bintana. Ang upuang ito ang saksi sa maraming gabing hindi ako makatulog, sa maraming luhang pumatak habang iniisip ko ang nakaraan. Dito, sa lugar na ito, kailangan kong harapin ang katotohanan. Umupo ako, at ang tumba-tumba ay umugoy ng marahan. Ang tunog nito ay pamilyar at nakakakalma. Ngunit walang kalma sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong sinisira ang selyo ng sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang isang sigaw sa katahimikan. Inilabas ko ang nakatuping papel sa loob. Binuklat ko ito at nagsimula akong magbasa. Ang hangin sa labas ng bintana ay humihip ng marahan, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang buong mundo ko ay lumiit. Naging ang mga salitang nakasulat lamang sa papel na hawak ko. Ang sulat ni Andres, ang kanyang huling testamento. Mahal kong Elena. Iyon ang simula. 2 salita lamang, ngunit sapat na iyon upang muling magsimulang mamasa ang aking mga mata. Kailan ko huling narinig na tinawag niya akong ganoon? Napakatagal na panahon na. Kung binabasa mo ito, patuloy ng liham, ibig sabihin ay wala na ako at nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ko ito nasabi sa iyo ng harapan. Nagsisisi ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, kay inay, at kay itay. Ngunit higit sa lahat, nagsisisi ako na hinayaan kong isipin ninyo ang pinakamasama tungkol sa akin. Pero sana, pagkatapos mong mabasa ito, kahit kaunti ang maintindihan mo. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Hindi ito isang simpleng paliwanag. Ito ay isang pagtatapat. Isang paglalabas ng isang bigat na dinala niya ng mag-isa sa loob ng 30 taon. Isinalaysay niya ang kanyang mga unang taon sa Maynila, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagsisikap. Ngunit ang buhay sa siyudad ay hindi madali. Nakisama siya sa mga maling tao, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa pangangailangan. Isang araw, nasangkot siya sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang transaksyon na may kinalaman sa droga. Hindi siya gumagamit, hindi rin siya nagbebenta. Nagamit lang siya, ginamit ang kanyang pangalan at ang kanyang koneksyon sa pamilya ng asawa niya, ang pamilya ni Mateo. Nang sinubukan niyang lumayo, huli na ang lahat. Binantaan siya, pero ang mga banta ay hindi para sa kanya. Ang mga banta ay para kina inay at itay. Ipinadala nila sa akin ang isang litrato, Elena, sabi ng mga salita sa papel. At habang binabasa ko, halos marinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Isang litrato ni na inay at itay na nagdidilig ng halaman sa ating bakuran. Isang litratong kuha mula sa malayo at may kasamang mensahe. Maganda ang probinsya. Tahimik. Sana manatiling ganoon. Isang pangingilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang mga magulang namin, ang kanilang simpleng buhay. Naging target sila dahil sa gulo na pinasok ni Andres. Iyon daw ang nagtulak sa kanya. Ang mga taong iyon ay humihingi ng napakalaking halaga, 5 milyong piso. Isang halaga na katumbas na ng buhay ni na inay at itay. Wala siyang ganoong pera, walang-wala siya. Ang tanging paraan na naisip niya ay ang pera mula sa negosyo ni Mateo. Ang 15 milyong piso na nakatago sa kahadeyero. Hindi iyon pagnanakaw dahil sa kasakiman, Elena, isinulat niya. At isang malaking patak ng luha ang tumulo mula sa aking mata papunta sa papel na nagpa-blurry sa tinta. Hindi ko gustong maging mayaman. Gusto ko lang iligtas sina inay at itay. Iyon ay pantubos. Kinuha ko ang 15 milyon. Ibinigay ko ang 5 sa kanila at tiniyak kong hindi na nila kailanman gagalawin ang ating pamilya, ang natirang 10 milyon. Iyon ang naging sumpa ko. Ang pera na kinamuhian ko. Hindi pala iyon para sa luho. Ito ay para sa kaligtasan. Ang kapatid kong itinuring kong isang magnanakaw ay nagsakripisyo pala para sa amin. Ang kahihiyan. Iyon ang pumigil sa kanya na bumalik. Paano niya haharapin ang aming mga magulang? Paano niya sasabihin na dahil sa kanya, nalagay sila sa panganib? Paano niya haharapin ako at aaminin ang lahat at ang takot
Ang takot na baka, kahit nagbayad na siya, ay balikan pa rin sila. Kaya pinili niyang magtago. Pinili niyang maging ang kontrabida sa aming kwento. Mas gugustuhin pa niyang kamuhian namin siya bilang isang magnanakaw kaysa malaman namin ang katotohanan at mamuhay sa takot. Inisip ko, mas madali para sa inyo na magalit sa akin pagtatapos ng liham. Ang galit ay mas madaling dalhin kaysa sa takot. Kaya tiniis ko. Tiniis kong maging ang masamang kapatid sa iyong mga mata, Elena. Kung iyon ang magpapanatili sa iyong ligtas, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Patawarin mo ako sa hindi pag-uwi. Mahal na mahal ko kayo. Nabuwal ang papel mula sa aking nanginginig na mga kamay. Napasubsob ako sa aking mga palad at humagulgol. Isang hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. 30 taon. 30 taon ng galit, ng pagkamuhi, ng pag-iisip na ako ay mag-isa. Lahat ay batay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na binuo niya para protektahan kami. Ang kapatid ko, hindi siya isang demonyo. Siya ay isang martir. At ako ang humatol sa kanya nang walang paglilitis. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak sa aking tumba-tumba. Ang araw sa labas ay nagsimula ng bumaba at ang mga anino ay humahaba na sa loob ng aking silid. Ang aking mga luha ay naubos na, ngunit ang sakit sa aking dibdib ay nanatili. Isang sakit na hindi nadulot ng galit, kundi ng isang napakalalim na panghihinayang. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas, pinulot ko ang liham mula sa sahig at maingat na itinupi ito. Ito na ngayon ang pinakamahalaga kong pag-aari. Bumalik ako sa silid kung nasaan ang kahadiyero. Si Isabela ay nakaupo sa isang silya sa labas, matiyagang naghihintay. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Hindi siya nagsalita, hinayaan niya lang akong pumasok muli. Ang aking tingin ay hindi na napunta sa pera. Ang mga salansan ng salapi ay parang mga bloke na lamang ng papel na walang kwenta. Ang aking pansin ay napunta sa iba pang mga bagay sa loob ng kahon na hindi ko pinansin kanina. May ilang manipis na mga folder na nakatabi sa ilalim ng mga kahon ng litrato. May kung anong nagtulak sa akin na kunin ang mga iyon. Marahil ay ang pag-asang mayroon pang ibang kasagutan doon. Marahil ay ang kagustuhang makahanap pa ng kahit anong piraso ng aking kapatid. Binuksan ko ang unang folder. Ang laman nito ay mga resibo. Mga resibo ng bayad sa upa para sa apartment na tinitirhan ko. Bawat buwan, sa loob ng 5 taon. Mga resibong hindi ko kailanman nakita. Naalala ko, may mga pagkakataon na sinasabi ng landlady ko, "Ay, bayad na po, Ma'am Elena, may nag-asikaso na." Noon, akala ko ay nagkakamali lang siya o siguro may isang mabuting kaluluwa. Hindi ko kailanman pinagdudahan. Binuksan ko ang pangalawang folder. Ang laman nito ay mga bayarin mula sa ospital. Naalala ko noong naospital ako dahil sa pneumonia. Ang laki ng bill ko, halos ibenta ko na ang mga natitira kong alahas. Ngunit isang araw, sinabi ng billing section na may isang anonymous benefactor na nagbayad ng lahat. Nagpasalamat ako sa Diyos. Nagpasalamat ako sa isang anghel na hindi ko kilala. Ngayon, alam ko na ang pangalan ng anghel na iyon. Andres. Ang pangatlong folder. Mga resibo mula sa talyer. Naalala ko noong nasira ang luma kong kotse. Ang kaisa-isang sasakyan na pamana pa ni Itay. Ang sabi ng mekaniko ay kailangan ng malaking halaga para maayos ang makina. Halos sumuko na ako. Ngunit kinabukasan, tumawag ang talyer at sinabing may isang lalaking nagpunta roon ng gabi, nagbayad ng buo, at sinabing huwag na lang daw banggitin ang kanyang pangalan. Isa-isa kong tiningnan ang mga resibo. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, mga resibo mula sa botika para sa mga gamot ko sa high blood. Lahat ng mga pagkakataong ako ay nagigipit. Lahat ng mga sandaling ipinagdarasal ko ang isang milagro. Hindi pala iyon milagro. Siya pala iyon, si Andres. Sa buong panahong iyon, habang ako ay isinusumpa siya, habang sinasabi ko sa aking sarili na kinalimutan na niya ako, na ako ay tunay
na nag-iisa sa mundo. Siya pala ay nasa tabi ko lang, isang anino na nagbabantay, isang kamay na tumutulong mula sa malayo. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Niyakap ko ang mga folder na puno ng mga resibo. Ang mga papel na ito ang patunay. Ang patunay ng kanyang pagmamahal na walang hanggan. Ang patunay ng kanyang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Umiyak na naman ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o panghihinayang. Umiyak ako dahil sa pasasalamat. Sapagkat sa sandaling iyon, sa gitna ng mga lumang papel at mga kupas na alaala, naintindihan ko ang lahat. Ang kapatid kong nawala ay hindi kailanman tunay na umalis. At ako, na sa buong buhay ko ay naramdamang nag-iisa, ay hindi pala kailanman naging tunay na mag-isa. Kinabukasan, nagkita kami ni Isabela sa isang maliit na kapihan malapit sa downtown. Naroon na siya pagdating ko. May 2 tasa ng mainit na kape na naghihintay sa aming mesa. Habang umuupo ako sa tapat niya, isang kakaibang kapanatagan ang naramdaman ko. Ang mabigat na galit na dala-dala ko sa loob ng 25 taon ay tila naglaho na at napalitan ng isang bagay na mas magaan, ngunit mas komplikado. "Binasa mo lahat, Lola?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango ako. "Lahat, Hija?" Ang liham, ang mga resibo, lahat. Sumimsim kami sa aming kape. Mainit, mapait, tulad ng katotohanang kapwa naming tinatanggap. "Naniniwala ka ba sa kanya?" tanong niya ulit. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Hindi ito isang simpleng tanong na may simpleng sagot. "Naniniwala akong iyon ang nangyari," sabi ko sa wakas. Naniniwala akong natakot siya, na ginawa niya ang sa tingin niya ay tama sa sandaling iyon para iligtas kami. Huminto ako, tinitimbang ang aking mga salita. Pero may bahagi pa rin sa akin na nagagalit. Nagagalit dahil hindi siya nagtiwala sa amin. Sana sinabi niya sa amin ni Mateo. Sana hinarap namin iyon ng magkakasama. Bilang isang pamilya, nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni Isabela. Sinabi rin po niya iyon sa ospital, Lola, na ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay ang isipin na kailangan niyang harapin iyon ng mag-isa, katahimikan. At pagkatapos, itinanong niya ang tanong na alam kong darating. Ang tanong na bumabagabag din sa akin. Kaya mo po ba siyang patawarin? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga tao sa kalsada, naglalakad, nagtatawanan, nabubuhay sa kanilang mga normal na buhay, walang kamalay-malay sa bigat ng aming pinag-uusapan. Matagal akong nanahimik bago sumagot. Hindi ko alam kung pagpapatawad ang tamang salita. "Hija," sabi ko, habang nakatingin pa rin sa labas. Dahil ang pagpapatawad ay nangangahulugang may isang taong hihingi ng tawad at may isang taong magbibigay nito. Wala na siya. Hindi ko na siya masisigawan. Hindi ko na siya mayayakap. Wala na akong magagawa. Ibinalik ko ang aking tingin sa kanya, sa mga mata ng aking apo, na kapareho ng sa aking asawa. Siguro ang tamang salita ay pagtanggap. Pagtanggap. Tinatanggap ko ang nangyari. Tinatanggap ko na natakot siya. Tinatanggap ko na nagkamali siya. At tinatanggap ko na ginugol niya ang buong buhay niya para itama ang pagkakamaling iyon. Nakita ko ang bahagyang pagluwag ng mga balikat ni Isabela, na tila nabunutan ng tinik. "Sapat na po ba iyon?" tanong niya. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang balat, bata pa at makinis, ay dumampi sa akin, na luma na at magaspang. Kailangang maging sapat. Hija, dahil ito na lang ang mayroon tayo. Ang kuwento at ang pagkakataong magsimula muli. Sa mga sumunod na linggo, iyon nga ang aming ginawa. Sinimulan naming buuin ang isang bagay na bago. Una, inilipat ko ang lahat ng pera mula sa storage unit papunta sa isang bangko. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakakita ako ng ganoong karaming numero sa aking pangalan. Una kong ginawa, umalis ako sa isa sa aking mga trabaho. Sa wakas, nagkaroon ako ng oras para huminga.
Ipinagawa ko ang lahat ng sira sa aking maliit na apartment, ang tumutulong gripo, ang sirang cabinet. Mga maliliit na bagay na matagal ko nang tinitiis. Pagkatapos, bumili ako ng isang bagong sasakyan. Isang sasakyan na hindi umuubo tuwing aakyat sa tulay. At bumili ako ng masarap na kape, hindi na iyong pinakamura, mga simpleng bagay. Ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng kalayaan. Ginamit ko ang malaking bahagi ng pera para magbigay ng down payment sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito malaki, ngunit mayroon itong 2 kwarto at isang maliit na hardin sa likod. Isang kwarto para sa akin at isang kwarto para kay Isabela. Tuwing siya ay bibisita, nagbukas din ako ng isang account para sa kanyang pag-aaral, para matupad niya ang pangarap niyang maging isang nurse nang hindi na kailangang mag-alala sa pera. Ito ang nais ni Andres. Sigurado ako, isang araw ng Sabado, isinama ako ni Isabela sa Davao. Sumakay kami ng eroplano, isang bagay na hindi ko naisip na gagawin kong muli. Dinala niya ako sa isang maliit na sementeryo sa gilid ng lungsod. Payapa ang lugar, puno ng mga puno ng kalachuchi, at doon, nakita ko ang kanyang puntod, isang simpleng lapida. Andres Santiago, minamahal na ama. Nagpaalam muna si Isabela para bigyan ako ng espasyo. Tumayo ako sa harap ng puntod ng mag-isa. Walang mga salitang inihanda. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas mula sa aking puso. Binasa ko ang liham mo. Anak, sabi ko, ang aking boses ay isang bulong. Naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan kong natakot ka. Huminto ako, pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Pero sana sinabi mo sa amin, sana hinarap natin iyon ng sama-sama. Hindi mo kailangang buhatin iyon ng mag-isa. Isang mainit na hangin ang umihip, pero binuhat mo. Sa loob ng 25 taon, iyon ang naging parusa mo sa iyong sarili. At ako naman ay nagkimkim ng galit sa loob ng 25 taon. Iyon ang naging parusa ko sa aking sarili. Tumingin ako sa kanyang pangalan na nakaukit sa bato. Hindi ko masabing pinapatawad na kita. Masyadong simple ang salitang iyon para sa isang bagay na ganito kakomplikado. Pero tinatanggap ko na ang pagnanakaw at ang pagbabayad, ang pagtakas at ang pagbabantay. Lahat ng iyon, lumuhod ako at hinaplos ang malamig na marmol. Nagpalaki ka ng isang mabuting anak, Andres. Matalino siya, mabait at malakas. Tama ang ginawa mo roon. Magiging proud sana sa iyo ang iyong ama. Magiging proud sana siya sa bahaging iyon ng buhay mo. Naglagay ako ng isang simpleng buke ng puting bulaklak sa ibabaw ng kanyang puntod. Sa pag-uwi namin, sa loob ng aking bagong bahay, nagsimula akong magdikit ng mga litrato sa dingding. Isang luma naming litrato noong mga bata pa kami ni Mateo. At sa tabi nito, ang litrato naming 3 sa harap ng kusina ni Mateo. At sa tabi nito, ang graduation picture ni Isabela. Ang parehong ngiti. Ang pamilya, nagpapatuloy. Iba na, ngunit nagpapatuloy. Nagsimulang dumalaw si Isabela tuwing katapusan ng linggo. Sa kusina ng aking bagong bahay, tinuruan ko siyang gumawa ng adobo at sinigang, gamit ang mga recipe na itinuro sa akin ni Mateo, na itinuro naman ni Andres kay Isabela sa kanyang mga kwento. Habang naghihiwa kami ng mga sangkap at nagtatawanan, nararamdaman ko ang presensya nilang dalawa. Si Andres ay nandoon sa relo na nakapatong sa aking aparador. Sa tawa ni Isabela, nakamukhang kamukha ng sa kanya. Sa perang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay, hindi lang basta mag-survive. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, pinanood ko si Isabela, ang kanyang mga kamay, maingat na nagbabalat ng bawang. Nakita ko ang 3 henerasyon sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Mateo, ang determinasyon sa panga ni Andres, at isang bagay mula sa akin na hindi ko matukoy. Hindi ko alam kung ito ay pagpapatawad. Siguro, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagtanggap. Tinanggap kong nagkamali ang aking anak dahil sa takot, at tinanggap kong ginawa niya ang lahat para itama ito. Ganito po ba, Lola? Tanong ni Isabela.
Ipinapakita sa akin ang ginayat na sibuyas. Tiningnan ko ang kanyang gawa. Perpekto. Magaling ka. Hija. Mana ka sa lolo mo. Ngumiti siya. Ang ngiti ni Mateo, ang ngiti ni Andres, na ipasa sa labas ng bintana ng aking kusina. Ang mga tanim kong kamatis at sili sa hardin ay nagsisimula ng mamunga. Mga maliliit na berdeng usbong na lumalaki. Umaabot patungo sa liwanag ng araw. Nagpatuloy kami sa pagluluto. Ang aming mga kamay ay gumagalaw sa isang pamilyar na ritmo. Magkasamang gumagawa ng isang bagay. Magkasamang nagtatayo ng isang bagay na bago mula sa lahat ng nasira.